sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing kinakailangan na umano ng pamahalaan ng mag-angkat ng bigas. Hataw Balita. Taas presyo sa mga produktong petrolyo na aabot hanggang 3 piso, inaasahang ipatutupad bukas. Hataw Balita. Probinsya ng Bataan isinailalim na sa state of calamity matapos makaranas ng matinding pagbaha bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Hataw Balita. Ilang lokal na pamahalaan ng Central Luzon nagsuspinde ng klase sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan at pasok sa opisina ng gobyerno ngayong Lunes. Hataw Balita. 3 sangkot sa pagkamatay ng 27 sakay ng lumubog na bangka sa Binangonan, Rizal, kinasuhan na ayon sa Philippine National Police. Hataw Balita. At makalipas ang 3 taong pagkatigil dahil sa COVID-19 pandemic, parade at opening ceremonies ng 63rd Palarong Pambansa tuloy na sa Marikina City ngayong araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Kinakailangan na ng pamahalaan na mag-angkat ng bigas ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bunsod ito ng nakaambang epekto ng El Nino at pinsala ng bagyong Egay sa mga agricultural products. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hirap nito because yung palay, iniisip ko na yung supply natin pag nag-El Nino talaga. Mag-import na naman. I'm thinking about the national supply for rice because ini-import lahat ng Indonesia, nagsara ang Vietnam, maghahanap na naman tayo ng bagong India, nagsara. Pero I think I can make a deal with India. Baka meron tayong mapakiusapan doon. But we have to start importing already. Sa kabila ng planong importasyon, nangangamba ang Pangulo na posibleng tumaas pa rin ang presyo ng bigas dahil sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia ay naghahanda para sa El Nino. Ayon sa Philippine Weather Bureau Pag-asa, inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino simula sa Oktubre hanggang sa 2024. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of July 30, umabot na sa 54,000 na ektarya ng palayan ang nasira dahil sa bagyong Egay at Habagat. Hataw Balita. Binuo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Itong tututok sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig at sa pagpapabuti sa buhay ng mga residente na naninirahan malapit doon. Pamumunuan ito ng Department of Human Settlements and Urban Development kasama ng 14 na ahensya ng pamahalaan. Kabilang din sa trabaho ng interagency ay ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa relokasyon ng mga informal settler sa Pasig City. Hataw Balita. Oy, bad news po sa ating mga motorista. Magpakarga na po kayo ngayong araw dahil bukas po, araw ng Martes, August 1, ay may malakihang taas presyo po na ipatutupad sa mga produktong petrolyo. 3 piso at 20 sentimos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang tinatayang madaragdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos naman ang oil price hike sa gasolina, habang 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 20 centavos ang magiging taas presyo naman sa kerosene. Ang big time oil price hike ay bunsod ng pagbabawas ng produksyon ng langis sa Russia at Saudi Arabia. Gayun din ang pagbabawas ng inventaryo ng Estados Unidos. Hataw Balita. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Bataan matapos makaranas ng matinding pagbaha ang 12 bayan nito, bunsod ng walang tigil na pag-ulang dulot ng bagyong Egay at bagyong Falcon. Mula sa Balanga City, si Melanio Aquino, humahataw live. Magandang umaga, Melanio.
Kumusta na ang panahon ngayon dyan? Tuloy-tuloy pa ba ang pagulan, Milanyo? Yes, amigo. Sa ngayon ay patuloy na bumubuhos ang ulan dito sa probinsya ng Bataan. Nakararanas nga tayo ng patuloy na pagulan dito sa probinsya ng Bataan. At isinailalim nga sa state of calamity ang probinsya ng Bataan nito nga nakalipas na Sabado, no? July 29, sa bisa ng Sangguniang Panlalawigan Resolution number 321. Layon nito na mapabilis ang rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar, ari-arian at pagbibigay serbisyo sa residenteng naapektuhan. Nag-iwan ng pinsala ang Bagyong Egay sa sektor ng agrikultura, partikular sa mais na umabot sa 704,357 pesos. Sa palay ay umabot naman sa 17,408,958 pesos. Sa high valued crops na umabot sa 3,395,531 pesos. At sa fisheries na umabot sa 6,842,766 pesos. Sa pinakahuling ulat naman ng Provincial Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Bataan ay nasa 742 ang pamilya o katumbas ng 2,626 individuals ang nasa evacuation center sa buong lalawigan. At patuloy na tumataas. At wala namang naipaulat na nasawi, amigo. Ang tuloy-tuloy na pagulan ang itinuturong sanhi ng matinding pagbaha at pinsala sa mga ari-arian, kabahayan at kabuhayan ng ating mga kababayan mula sa bayan ng Dinalupihan, Morong, Bagak, Samal at Limay. Nagsasagawa ng clearing operation ang pamahalaang panlalawigan at pamahalaang lokal na mga naapektuhan at kasalukuyang bumabangon. Sa ngayon, amigo, ay hinihingi pa rin ng pamahalaang panlalawigan ang pakikiisa ng mamamayan na kung sakaling malagay sa peligro ay maaaring ipagbigay alam sa mga nauukulan para sa agarang aksyon na kinakailangan. Patuloy na binabantayan ngayon ang level ng tubig sa mga bayan ng Abukay, Orion, Limay, Tinalupihan, Hermosa, Samal, Pilar at ang nag-iisang syudad ng Balanga. At patuloy pa rin nakataas ang gale warning sa alinmang baybayin ng probinsya. Amigo, ngayon nga ay bagamat hindi natin inaasahan na magla-landfall itong si Bagyong Falcon, pero inaasahan pa rin na dito sa buong probinsya ng Bataan at Kasambales ay magpapaulan sila. Kaya't nakaantabay tayo doon sa mga anumang detalye na makakala pa natin pagdating dito sa pananalasa nitong Bagyong Falcon. Amigo? Milanyo, rinig na rinig sa background mo ang malakas na pagbuhos ng ulan dyan sa lugar mo sa Balanga. Kailan pa ba kayo nakakaranas ng malakas na pag-ulan dyan, Milanyo? Ano yan, amigo? Pakiulit kasi medyo malakas yung ulan. Oo kailan pa ba kayo nakakaranas ng malakas na pag-ulan dyan sa Bataan? Oo, amigo. Noong Sabado pa ito, dire-diretso yung pag-ulan at kahapon ay kaninang umaga ay medyo tumila siya ng konti, pero pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nagtuloy-tuloy na hanggang ngayong madaling araw, hanggang ngayong oras, amigo. Milanyo, kamusta yung mga kababayan natin at mga residente dyan sa mga nakatira sa coastal area o coastal barangay? Wala pa bang ipinatutupad na force evacuation sa mga residente dyan na posibleng maapektuhan nga ng malakas na ulan at ng posibleng mataas na level na tubig ng pagbaha, Milanyo? Yes, amigo, yung ating mga kababayan na nasa coastal area dito sa lalawigan ng Bataan ay sila yung mga isinama doon sa forced evacuation ng ating mga lokal na pamahalaan. Bali sila yung pangunahin na ipinaalis muna. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sila, amigo, doon sa mga evacuation centers. At hindi pa rin sila pinababalik yung mga ilang mga kababayan natin hanggat hindi natitiyak ng pamahalaang panlalawigan na ligtas na naalikan yung kanilang tahanan, amigo. Alright, ingat-ingat kayo dyan, Milanyo, at ingat kasangbahay.
Maraming salamat, Melanio Aquino, nag-uulat ng live mula sa Balanga City, Bataan. Hataw Balita. Sinuspinde ng ilang lokal na pamahalaan ng Central Luzon ang klase sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan ngayong araw ng Lunes, July 31, bunsod ng epekto ng bagyong Egay at ng pag-ulan na dulot ng habagat. Kabilang sa mga walang pasok sa probinsya ng Pampanga ay ang mga bayan ng San Simon at Candaba. Sa probinsya ng Bulacan naman ay ang bayan ng Balagtas at Baliwag City. Wala ring pasok ang mga mag-aaral sa Dagupan City, Pangasinan. Wala ring pasok ang mga sangay o opisina ng gobyerno, partikular na ang mga bayan ng Macabebe, San Simon at Candaba sa probinsya ng Pampanga at Balagtas, Malolos City at Baliwag City naman sa probinsya ng Bulacan. Hataw Balita. Pinagkalooban ng cash assistance check ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga munisipalidad at provincial government ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union at Pangasinan matapos maapektuhan ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Egay. Samantala, nakako naman ang Pangulo na maglalaan ang pamahalaan ng emergency support sa mga nawalan at nasiraan ng bahay. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Araw ng Sabado, July 29, nang magtungo sa provincial capital ng Ilocos Norte, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama nito ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Ilocos Sur Governor Jeremias Singson at Vice Governor Ryan Singson, Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc Marcos at Vice Governor Cecilia Araneta Marcos at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bilang tulong sa mga nasalanta, nagkaloob ang Pangulo ng mga tseke 3 million pesos para sa City of Lawag at ibang syudad, 2 million pesos sa mga munisipalidad, 15 million pesos sa La Union at Pangasinan, 20 million pesos sa Ilocos Sur at Norte. Mayroon ding ipinagkaloob na generators sa mga munisipalidad sa lalawigan. Ayon sa Pangulo, maglalaan ng emergency support ang pamahalaan para sa mga nasalanta ng kalamidad. Kasi ang bahay o building destroyed houses, merong emergency support na gagawin ang mga human settlements, meron din gagawin ang NHA para magtulungan sila. And meron assistance lahat ng makatayo ng bahay. We are now at the phase where we are providing construction. We will have to provide construction materials. Ayon sa Pangulo, dapat nagawa ng paraan na maayos ang mga maraming nasirang taniman, sakahan, nang sa gayon ay mapakinabangan pa ito ng mga magsasaka. How many hectares are inundated and may mga nasira? Ano yung pwede mong i-recover? Paano natin gagawin? Ano ba natin yung mga nasira? So that we can prepare seedlings for palay, for mais, for mais, palay, and high-value crops. Tapos yung mga agricultural infrastructure na nasira, yun kailangan din natin may sinyal. Samantala, nauna namang pinagkalooban ng DSWD ng 10,000 pesos ang mahigit 1,000 pamilya na apektado ng bagyo sa Ilocos Norte. Batay sa datos, mayroong 2,300 na bahay ang partially damaged sa probinsya. Sa ngayon, 10 bayan pa sa Ilocos Sur at 2 bayan sa Ilocos Norte ang wala pa ring kuryente. Humihingi naman ng pangunawa ang Pangulo at nangako na tutulong siya para mapabilis na magkaroon ng kuryente. Ang proseso kasi yan ay hindi lang nung dumaan na yung bagyo yung pinapatay talaga yan. Pinapatay yung kuryente para hindi naman mag-short, hindi naman mag-sunod pa. So, hindi naman pagka dumaan yung bagyo, hindi pwede basta tingin na lang yan. Kailangan natin especially nilang bawat tika ng mga connecting lines. Tuloy-tuloy pa rin ang cleaning at clearing operations sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Tuloy-tuloy naman ang relief operation ng DSWD ng provincial at local government unit para sa mga binaha at nasalanta ng bagyo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tulong para sa mga napinsala ang bahay dahil sa bagyong Egay.
Ayon sa Pangulo, may emergency support ang Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority para sa mga biktima na tuluyan ng nasira ang kanilang mga bahay. May tulong din anya para doon sa mga partially damaged ang kanilang mga tahanan. Mamimigay din anya ang pamahalaan ng construction materials at pabibilisin ang rehabilitation efforts upang makabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga nasa evacuation centers. Hataw Balita. Tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam kasunod ng mga sunod-sunod na pag-ulan nitong weekend. As of 6 a.m. nitong linggo, July 30, naging 193.84 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mataas ng 2.14 meters kumpara noong Sabado. Gayunman, ayon sa Philippine Weather Bureau Pag-asa, nangangailangan pa rin ng 2 bagyo bago maabot ng dam ang normal water level nito na 210 meters. Samantala, bukod sa Angat, may pagtaas din sa water level ng La Mesa Dam, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam at Magat Dam. Bunsod nito, binuksan ng ilang gates ng mga dam para mailabas ang sobrang tubig. Hataw Balita. Umabot na sa red alert status ang Pampanga River ayon sa ulat ng Pampanga Risk Reduction and Management Office. Ilang mga kalsada hindi na rin maaaring daanan dahil sa taas ng tubig baha sa lalawigan. At mula sa San Simon, Pampanga, si Leslie Widem humahataw live. Magandang umaga, Leslie. Kamusta na ang sitwasyon dyan sa Pampanga? Magandang umaga, Sherwin. Kasalukuyan, nakakaranas pa rin dito ng panakanakang pag-ulan at nakakaranas din tayo ng matitinding mga pagbaha dito, partikular dito sa San Simon, Pampanga. Umabot na sa red alert status ang level ng tubig sa Pampanga River sa lalawigan ng Pampanga. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Pampanga as of 5 p.m. July 30 sa Sulipan, Apalit area ay nasa 3.77 meters na ang level ng tubig. Sa Arayat ay nasa 8.35 meters. Candaba nasa 6.45 meters. Aabot naman sa 232 ang mga barangay na lubog na sa tubig baha mula sa bayan ng Arayat, Lubao, Santo Tomas, Asmuan, San Luis, Apalit, Candaba, Mexico, Minalin, City of San Fernando, Masantol, Macabebe, San Simon, Porac at Santa Ana. Naabot na sa 1 hanggang 8 talampakan ang lalim ng tubig baha. Halos affected na din po talaga. Dati hindi man bumabaha yung sa mga bahay, ngayon bumaha po sila kasi nagtuloy-tuloy po yung ulan. Oo, yung mga tubig sa bumababa sa Pampanga River, sa mga ngayon po sa preparedness po namin, ayan, nagbibigay po kami ng sako para sa sandbagging, para hindi po lumipat or dumali po yung mabawasan yung mga affected families natin. Kasalukuyan po nagre-repack po kami ng mga relief goods. Nakapagbigay na po kami sa ibang barangay. Hindi na rin passable sa light vehicle ang Ipil-Ibel Cambasi Santa Cruz Road sa Masantol. Gayon din ang Sumpong Bridge, Santo Tomas Minalin Road, Barangay San Vicente, Santo Tomas Minalin Road, Barangay Takasan sa Santo Tomas. Ang CDCP Santa Monica going to NLEX, La Trevi Road, Santa Monica, San Isidro Purok 1, De La Paz, Tulaok, Santo Domingo Road, San Simon Section, Quezon Road, San Isidro, San Miguel sa San Simon at not passable na talaga ang San Nicolas, San Simon. Pansamantala namang sinara ang Pasig Potrero Bridge, SETEX portion sa Porac dahil sa isinasagawang inspection dito. Lahat ng sasakyan na papuntang Manila ay dadaan na sa alternate routes papuntang Olongapo Gaban Road, Porac Megadike West, Porac Megadike East, Porac Santa Rita Guagua Provincial Road sa Porac.
Gayon din sa bayan ng Candaba, Santo Tomas, San Luis, Macabebe, Minalin at Bacolor. At ongoing naman ang construction ng Department of Public Works and Highways sa Valdez Bridge at Fortuna Bridge. Nasa 125,301 ang affected families o nasa 429,976 na individual. 15 naman ang napaulat na partially damaged sa bahay mula sa Apalit at Candaba. Kamakailan ay nagdeklara na rin ng ang bayan ng San Luis, Masantol, Macabebe, Santo Tomas at San Simon ng state of calamity. At yan muna ang balita mula dito sa San Simon, Pampanga. Balik sa iyo, Sherwin. Alright, maraming salamat Leslie Widem. Nag-uulat ng live mula sa San Simon, Pampanga. Hataw Balita. Umabot na sa 16 ang mga nasawi dahil sa bagyong Egay at Southwest Monsoon o Habagat. Batay po ito sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC as of July 30. Isa sa mga nasawi ang kumpirmado habang bineberika pa ang 15. 52 naman ang mga napaulat na nasaktan at 20 ang nawawala. Samantala, umabot na sa mahigit 1.5 billion pesos ang pinsalan nito sa agrikultura, habang halos 10 milyon naman sa infrastruktura. Nasa 64 million pesos naman ang naibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Hataw Balita. Umabot na sa lagpas tao ang taas ng tubig baha sa ilang bayan sa Bulacan dahil sa nagpapatuloy na pag-ulan itong mga nakarang araw dahil sa bagyong Egay, Habagat at bagyong Palkon. Maraming bahay ang lumubog, marami ring mga palaisdaan ang umapaw at marami ring mga sasakyan ang nasiraan matapos tumirik sa mga bahang kalsada. At mula sa Balagtas, Bulacan, si Nestor Torres, humahataw live! Magandang umaga, Nestor. Ano na ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa mga apektadong lugar sa Bulacan at hindi pa rin ba humuhupa ang baha, Nestor? Magandang umaga, amigo Sherwin. Sa ngayon nga ay nakararanas pa rin ng bahagyang pagulan dito sa lalawigan ng Bulacan. Pero hindi pa rin humuhupa ang tubig baha sa 14 na bayan at 2 syudad dito sa lalawigan. 14 na bayan at 2 syudad sa Bulacan ang lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Kabilang na rito ang bayan ng Hagunoy, Bulacan, partikular na sa barangay San Juan at San Jose. At sa bayan ng Kalumpit ay ang barangay Bulusan at Baysulaw kung saan lagpas tao na ang baha. Sa Balagtas, Bulacan naman, sa barangay Panginay at Wawa at sa Bukawe, barangay Bunlo ay umabot na ng hanggang dibdib. Habang sa ilang barangay sa Giginto, Paumbong, Malolos, abot ng lagpas tuhod ang tubig baha. Ang iba, para makaiwas sa baha, ay sumasakay na lang sila ng bangka kahit magbayad sila ng 40 pesos pataas. Karamihan naman sa mga lumulusong sa baha ay hindi makaligtas, mapabata man o matanda. Lubog kami, hanggang din may daan din. Hanggang dibdib. Kagabi po nakatulog pa, ngayon po tumaas po ulit. Nilagyan na po ng gamit. Sa MacArthur Highway sa Malolos, Giginto at Balagtas, marami ang mga nasisiraan ng mga sasakyan matapos lumusong sa lagpas tuhod na baha. Opo sir, lumutang po yung lumulutang ng matigas na bagay, nadali po yung radiator namin. Mga pangalawang araw namin ngayon. Dito sa may Balagtas, dito lang ang alam ko sa Giginto. Ang lalim, hanggang dito sa upuan ko yung bahay. Ang mandar, nalagyan ng tubig yung tambutso, napasukan. Samantala, marami naman ang nagsilikas sa mga evacuation center sa mga paaralan at covered court. May ilan naman na pinili na lang sa bahay na manatili dahil di maiwan ang kanilang mga gamit. Pakiusap naman ng mga binaha, mabigyan sana sila ng pagkain, tubig at mainom. Pakataas na yung pakumpo, kaya umuulan ng ganyan. Sana po mabigyan kami ng ayuda, pagkain namin. Tsaka konting, siyempre yung iba po na may pera, makakabili. Paano po yung ibang wala?
Katulad yan, hindi makapaghanap buhay dahil napakataas. Ito nga, bumili na ako ng inumin dito sa labas eh. Wala na, yun lang. Sasaing pa naman kami kunti. Nananawagan kami sa mga lokal ng gobyerno. Anuhan kami ng pagkain. Amigo Sherwin, sa ngayon nga dito sa lugar ng tuktukan si Giginto, Bulacan, mapapansin natin na talagang stranded na yung mga light vehicles sa mga sasakyan at marami dito yung mga tumitirik na mga motorsiklo. Kung mapapansin natin na yan, hinahatak na lang nila yung mga sasakyan, partikular yung mga motorsiklo at mga tricycle ay lubog na rin sa tubig. At yung mga jeepney driver, pilit pa rin nilang pinapaandar yung kanilang mga sakay, yung sasakyan para lang makarating doon papunta ng Balagtas. Totally hindi lang ito sa Giginto, baha. Parti doon kung didiretsuhin mo yan sa lugar ng Balagtas sa parting palengke ay baha na rin. At maging doon sa mga iba't ibang mga looban sa mga barangay ay nananatili pa rin lubog sa tubig baha. Lalo na doon sa barangay Wawa at sa lugar ng Panginay kung saan nga ay umaabot ng hanggang leeg ang tubig baha. Amigo Sherwin, ganito ang sitwasyon ngayon sa Bulacan na talagang kahapon ay nabanggit nga ni Bulacan Governor Daniel Fernando na baka na maaaring anumang oras o anumang araw ay magdeklara ang lalawigan ng Bulacan ng state of calamity dahil na rin nga sa sitwasyon na lubog pa rin sa baha hanggang sa mga oras na ito. Amigo Sherwin. Nestor, dun sa mga na-interview mo, marami tayong mga kababayan na humihingi ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Mayroon na bang tugon dito ang provincial government o local government ng Bulacan, Nestor? Sa ngayon, ito nga yung hinihiling ng mga raming nating mga residente kasi hindi sila nabibigyan pa ng mga relief goods o groceries sa mga bahay-bahay. Ang mga nabibigyan lang sa ngayon ay yung mga nasa evacuation center ng pagkain, tubig at ng kumbagay higaan. Pero yung sa lahat ng mga apektadong binaha, karamihan sa kanila ay nagsasabi na wala pang nakakarating na relief goods sa kanilang mga bahay. Pero ayon sa provincial government at local government units, naghahanda naman sila ng mga relief goods at nag-relief packs. At katunayan yan, mayroon namang ipinagkaloob ang DSWD na nasa mahigit 60,000 na family food pack at bukod pa yung mga non-food items para sa mga kababayan natin na apektado ng pagbaha dito sa lalawigan. Oo nga, sana nga Nestor, maabutan din ng ayuda o tulong yung mga nasa kanilang mga bahay na hindi na nga makalabas at makabili dahil nga sa taas ng tubig ba. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Bulacan. Hataw Balita. Suspendido pa rin ang biyahe ng mga small craft sa karagatan na sakop ng Batangas Port at sa Occidental Mindoro dahil nakataas pa rin ang gale warning. Subalit maaari namang magbalik normal ang operasyon at maglayag ang small craft sa Southern Quezon, Oriental Mindoro at sa Romblon matapos ma-lift ang gale warning sa mga naturang baybayin. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa karagatan habang nakataas pa ang gale warning upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Maaring ideklara ng DOST pag-asa kung maaari ng pahintulutan at maaring ipagpatuloy ang aktibidad sa karagatan sa oras na ibaba ang gale warning. At kaugnay po ng balita tungkol sa Bagyong Falcon, makakausap po natin si Ginoong Dan Villamil, isa po sa mga weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga po, Sir Dan. At welcome po sa Hataw Balita Pilipinas. Opo, magandang umaga po, Sir Sherwin, at sa ating mga taga-subaybay. Kaninang alas 4 ng umaga huling namataan itong sentro ni Bagyong Falcon sa layong 1,070 kilometers silangan ng extreme northern zone. Isa itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 185 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pahilagang kanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour. Sa ngayon, nananatiling maliit pa rin yung tsansa na magtaas tayo ng wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil may kalayuan nga itong bagyo sa ating kalupaan. At sa mga pag-ulan naman na dala ni Falcon, ang magiging concern po natin sa mga sunod na araw, ang patuloy na epekto nitong southwest monsoon o hangin habagat na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon,
at Western Visayas. At ngayong araw or for the next 24 hours, pinaka-naapektuhan pa rin nitong habagat ang mga lalawigan ng Zambales at Bataan sa mga nabagit na lugar na nanatiling mataas yung tsansa ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dahil nakapagtala nga tayo ng matitinding pag-ulan sa mga nakaraang araw. At sa nalalaping bahagi ng Luzon, more in particular dito sa Metro Manila, sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bulacan, pati na rin dito sa Occidental Mindoro ay may mga pabukso-buksong pag-ulan naman tayo na mararanasan na dala pa rin ng habagat. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay mas maaliwalas sa panahon naman ating inasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, kanina alas 5 ng umaga ay nag-issue na po tayo ng final na gale warning. So sa ngayon, wala na po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin po sa ating mga kababayan maglalayag, partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon, dahil inasan pa rin natin itong katamtaman hanggang sa malong karagatan na dala nitong hanging habagat na pinapairal ni Bagyong Falcon. Sir Sherwin? Sir Dan, ibig sabihin ito pong nararanasang malakas na pagbuhos ng ulan kanina o ngayon sa kasalukuyan dito po sa Bataan na province at dyan po sa Bulacan, Pampanga. Hindi po ito epekto ng Bagyong Falcon, Sir Dan? Opo, so itong mga pag-ulan nating naranasan sa mga nakaraang araw, hindi po ito epekto ni Bagyong Falcon, kundi ito po yung habagat na hinahatak nitong si Bagyong Falcon. Ayun. At para naman ho dun sa mga papasok po, Sir Dan, ngayong araw sa trabaho, pati na rin ho yung mga dadalo sa gaganaping malaking sport event dito po sa Palarong Pambansa sa National Capital Region, particular po dyan sa Marikina City. Ano po ang inaasahang panahon po natin sa Metro Manila? May nakikita po ba tayong posibilidad na paglakas ng ulan na, Sir Dan? Opo, so asan pa rin po natin yung tinatawag natin occasional rains, ito po yung pabukso-buksong pag-ulan. Yung nature po kasi ng habagat, yung mga pag-ulan na dala ng habagat, nagkakaroon tayo ng breaks or yung periods na walang ulan sa umaga hanggang sa tanghali. Yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng habagat, nagsisimula lang po yan sa late afternoon, nagpapatuloy hanggang sa gabi, hanggang sa madaling araw. So ayun po, asan pa rin po natin ang mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan as well as yung mga pabukso-bukso na hangin na dala ng habagat for the next 3 to 5 days. Ayun. Maraming salamat po, Sir Dan Villamil. Hataw Balita. Kinasuhan na ang 3 sangkot sa pagkamatay ng 27 pasahero ng lumubog na bangka sa Binangonan, Rizal noong Huwebes. Mula sa Binangonan, Rizal, si Jenica Cruz humahataw live. Jenica, kamusta ngayon dyan sa Binangonan, Rizal? Yes, amigo. Matapos nga ang isinagawang search, rescue and retrieval operations dito nga sa Binangonan, Rizal sa mga pasahero na lumubog na pampasaherong bangka noong July 27, naging mahigpit na nga ang ipinatutupad dito na seguridad upang maiwasan na nga mangyari muli ang insidente. Kinasuhan na ang 3 itinuturing na sangkot sa trahedyang sinapit ng mga kababayan nating lula ng motorboat Princess Aya nitong Sabado, July 29, na ipile sa Rizal Provincial Prosecutor Office ang mga kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at reckless negligence laban sa 3 suspect na sina Boat Captain Donald Anyain, Coast Guard PO2J Rivera, Duty Coast Guard, at Rufino Antonil Antazo, Operator. Ayon sa Philippine National Police o PNP Binangonan, 43 ang nakaligtas sa insidente at 27 naman ang nasawi batay sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard o PCG. Bawat pamilyang naulila ay nabigyan ng tulong pinansyal na nagkakahalaga na ng 10,000 piso mula sa Department of Social and Welfare Development o DSWD. Sa unang batch ng financial assistance ay 18 pamilya ang napagkalooban ng tulong. Sa kabuuan ay may 180,000 piso ang naibigay ng assistance noong July 28. Bukod dito, plano rin ng mga otoridad na isailalim ang mga nasabing pamilya sa Psychological First Aid o PFA upang matulungan ang mga ito na makalagpas sa stress at traumatic na pangyayari na kanilang pinagdaanan matapos ang trahedya. Samantala, ayon naman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRO, nakapagbigay na rin ng 5,000 pisong financial assistance
para sa bawat isang pamilyang naulila mula sa local government unit, amigo. Jenica, kamusta ngayon ng biyahe dyan? Meron ba sa Pritil? Yes, amigo, merong biyahe nga dito ngayon sa Pritil ng Binangonan. Kung mapapansin nga sa aking likuran, yan, nagdadatingan na talaga ngayon ang mga bangka mula doon nga sa Talim Island. At isa nga din sa pakikipanayam natin kanina sa Coast Guard, ang isa nga dito na magiging pagbabago. Pagka sumakay ka nga dito ng bangka, bukod sa mahigpit na life vest na ibinibili nila, ay may yung mahigpit na talaan na yun. At makikita dun sa bawat area nga mayroong mga table doon kung saan doon magpapatala ang bawat sasakay papunta sa Talim Island. At gayon din, amigo, ang isa din sa mga pagbabago din dito, bawat mga bangka ay inalisan na rin din ng trapal doon sa magkabilang side ng bangka ay nga sa Coast Guard para ay maiwasan nga dito yung kumbaga sa nangyaring insidente. Kung ang hangin ay labas pumasok lamang. Kumbaga, sa mga sasakay, nakahanda na din silang mabasa. Yun din ang huling pakikipag-ugnayan natin sa Coast Guard, amigo. Oh, yun yung naging pagbabago matapos nitong malagim na trahedya diyan sa Pritil sa Binangonan, Rizal. Kasi natatandaan ko, Jenica, nung araw na yun, ng umaga, may live supposed to be. Dapat magla-live ka dun sa lugar na yun eh. Na nung time na yun ay mahangin at medyo maulan na rin, Jenica. Yes, amigo, talagang malakas ang hangin noong time din na yun. Kaya isa yun sa mga binabantayan na din talaga ngayon ng Coast Guard. At sabay nun, amigo, nagdagdag din ayon sa Coast Guard ng 10 pa na personnel para magkakaroon din ng halinhinan on duty dito sa Pritil ng Binangonan. Jenica, meron na rin bang naging adjustment doon sa mabilis na pagresponde ng Coast Guard at ng ibang mga authority like MDRRMO o CTDRRMO kung sakali na magkakaroon nga ng mga ganyang emergency, Jenica? Sa ngayon, amigo, yan ang hihingan din natin ng pahayag mula din sa MDRMO dahil base nga dito sa Philippine Coast Guard sa anumang mga pagbabago o mayroong mga ibababa ay makukuha natin mismo direktiba sa MDRMO, amigo. O sa ngayon, marami bang dumarating pa na pasahero dyan ngayon, Jenica? Sa ngayon, mula sa mismong bayan, amigo, ay wala pa masyadong dumadating dito para pumunta ng Talim Island. Pero mula doon sa Talim Island papunta dito, ayan, nakakailang bangka na rin na dumating dito, amigo. Alright, maraming salamat, Jenica Cruz, nag-uulat ng live mula sa Binangonan, Rizal. Hataw Balita. Isasagawa na ang parade and opening ceremonies para sa 63rd Palarong Pambansa sa lungsod ng Marikina ngayong araw, July 31. Dahil dito, pinapayuhan ng Marikina City LGU ang mga motorista na hanggat maaari ay iwasan muna ang mga rutang daraanan ng parada simula 1:00 ng hapon. Kabilang ng Marikina River Park, JP Rizal Street, Big Gomez Street, Show Avenue, Sumulong Highway at Marikina Sports Center. Maaari namang dumaan sa mga alternatibong ruta, kabilang na ang Marcos Highway at Hill Fernando Avenue para sa mga papasok ng Marikina City proper, Marcos Highway naman para sa mga papunta ng Antipolo City at ang Commonwealth Avenue at Batasan Road sa Quezon City para sa mga pupunta sa San Mateo at Montalban, Rizal. Ang Bonifacio Avenue ay pansamantalang gagawing one-way sa mga pupunta ng Quezon City mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Kansilado naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan at mga tanggapan ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Marikina upang magbigay daan sa gaganaping selebrasyon. Ayon sa Marikina City LGU, open invitation at hindi kailangan ng ticket ang mga dadalo sa opening ceremonies, concert at fireworks display. Muling ibinalik ng Department of Education o DepEd ang pagdaraos ng Palarong Pambansa ngayong taon makalipas ang 3 taong pagkatigil dahil sa COVID-19 pandemic. Hataw Balita.
Mga kasambahay, kung naghahanap po kayo ng mala out of the country na bakasyon, bisitahin po ang mga naggagandahang lawa dito sa Pilipinas. Isang riders group ang nag-lake hopping para sa kanilang 10th anniversary kung saan pinuntahan po nila ang Bulo Lake, Calig Lake at ilan pang lawa sa Pilipinas na para ka na ring nagpunta sa ibang tourist destination abroad. Layunin ng grupo na ma-promote ang turismo sa Pilipinas. Si Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita. 10 taon na simula ng suyuri ng Harley-Davidson and the Harley Owners Group ang Pilipinas, sakay ang kanilang big bikes. At sa pagsapit ng kanilang 10th anniversary, nais i-promote ng grupo ang mga tourist sites na hindi pa nadidiskubre ng mga turista. Kung madalas heritage sites at museums ang dinadayo ng mga turista, lake hopping naman ang trip ng Harley-Davidson at Harley Owners Group na tinawag nilang The Great Lakes in the Philippines. So yung main intent po talaga naman, i-promote yung lakes natin as a tourist destination. So kaya inikot namin yung mga lakes. So it's supposed to be a 2,000 kilometer ride. Bibisita tayo ng 12 lakes dito sa North Luzon. But the main focus talaga yung mga lakes kasi hindi siya masyadong napopromote as a tourist destination. Diba? So kasi pag marami pumuntang tourism doon, mas mabubuso local economy. At this time, ang North Luzon ang kanilang sinuyod na naglalayong ma-promote ang mga lawa sa bansa bilang tourist destination. Bukod sa pag-promote ng mga lawa sa Pilipinas, advokasya rin ng grupo na i-promote ang fun at safe riding. Gusto namin i-demonstrate paano ba yung responsible motorcycle riding as a group. Diba? So kaya kami may sinusunod kaming international group riding protocol. Para safe tayo on the road. Hopefully, we're trying to inspire other groups to follow the same mga riding protocols para safe tayo sa kalsada. Kabilang sa magagandang tanawin at lawa na mismong nasaksihan ng mga rider ay ang Lower Magat Ecotourism sa Nueva Vizcaya. Ito ay mayroong cottages, campsite at eco trails na perfect para sa mga naghahanap ng adventure. Pinuntahan din ng grupo ang Magat Dam Ramon Isabela na itinuturing na large rock-filled dam sa Luzon. Calig Lake sa Bugay, Cagayan at Bulo Lake Tabok sa Kalinga ay pinuntahan din ng mga riders. At ang sikat na Bangue Windmills at Patapat Bridge Pagudbod sa Ilocos Norte. Naglaan ang grupo ng 9 na araw para sa paglibot sa mga lawa sana sa North Luzon. Pero dahil sa masamang panahon, safety first at ginawang 7 days na lamang ng grupo. Nakipag-ugnayan ang grupo sa mga pulis, DNR at tourism para maging maayos at makuha ang layo nitong tourism promotion. Ang inisyatibo nitong pag-ikot sa mga lawa sa Pilipinas ay sinimulan noong nakaraang taon. At kabilang sa mga probinsyang nabisita na ng grupo, ang Bicol, Samar, Leyte at Agusan del Sur. Pero hindi lang puro riding at paglilibot ang ginagawa ng grupo dahil mayroon din itong sariling eco park. So I think we're the only riding club na mayroong eco park, 5-hectare property sa mga Taremda, Kalikasan sa Pangasinan. Ang intent po is hinand over sa amin ng DNR yung 5-hectare property para taniman namin ng puno. So far nakapag-time na kami ng more than 3,000 endemic trees. Palalakihin po namin yun. So pag lumaki na, after 5 years, i-hand over ulit namin sa government. So hindi lang tayo tree planting, but tree growing. Ang mga hakbang na ito ay ilan lamang sa mga paraan na ginagawa ng Harley Owners Group upang makabahagi sa nation building. At umaasang mahikayat ang ibang mga grupo na magsagawa rin ng mga ganitong aktibidad upang makatulong sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita. Binigyang parangal ng Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter ang religious organization na Members Church of God International o MCGI dahil sa ipinakita nitong suporta sa blood donation campaign ng ahensya. Si Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita. Certificate of appreciation is presented to members of the Church of God International Zamboanga City Chapter. Muling tumang
tumanggap ng pagkilala ang Members Church of God International o MCGI sa isinagawang Blood Donors Recognition Ceremony ng Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter sa Red Cross Youth Training Center, Petit Barak, Zamboanga City nitong Biyernes, July 28. Iginawad ang naturang parangal bilang pagkilala sa ipinakitang suporta at partisipasyon ng MCGI sa isinagawang Blood Donor Month 2023 ng nasabing ahensya. The organization has been supporting the Red Cross ever since. That's why all those who are supporting us, we do acknowledge also for their support. So we are very happy that they are there supporting the program. Matatandaan nitong July 8, matagumpay na naisagawa ng MCGI katuwang ang PRC ang mass bloodletting sa Zamboanga City. Una po sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Diyos at meron tayong ganitong opportunity na makapag-extend ng tulong sa ating po mga kapwa-tao at hindi naman tayo tumutulong para sa mga ganitong parangal kasi guided tayo ng salita ng Diyos sa Biblia na gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa ating po mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya makakaasa po ang pamunuan ng Red Cross na sa awat tulong ng Panginoon ay magpapatuloy po kami na makabahagi sa mabuting layunin nila na makapag-extend ng buhay ng tao sa pamamagitan ng mga ganitong blood donation activities. Salamat po sa inyo. Lubos din ang pasasalamat ng ahensya sa MCGI, gayon din sa iba pang organisasyon na handang magbigay ng suporta sa kanilang layunin. On behalf of the board and the staff and volunteers and the whole population from Zamboanga City, thank you for supporting the Red Cross, and I hope you will continue in doing it because we have one in common. We serve humanity, we save humanity. That's the more important thing. You reaching out to people is a very important thing. Precisely also, you are part of us on saving lives. Kabilang din sa binigyang parangal at pagkilala ang Imagineers 530th Air Base Group, Edwin Andrews Air Base bilang Bloodiest Unit ng taon. Malugod po namin pinasasalamatan ang ating mga partners po sa Philippine Red Cross and to all other partners na made it possible na maging Bloodiest Unit kami ngayon for the second year. In fact, hopefully ito pong aming mga activities na nagpapadugo po kami, sumasama rin po kami sa mga blood donations is makakatulong po sa ating mga sa ibang mga mamamayan na nangangailangan po ng dugo, lalo na po sa mga nasa ospital. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita! Talagang kailangan po natin ng dugo sa panahon ngayon, lalo na pagka ganitong tag-ulan, may mga sakit naman, dengue. Isa yan sa mga nangangailangan ng dugo. Kayo ba, Aris Silvestre, Jopers Tulyao at Christian Lopez, nakapag-donate na ba kayo ng dugo? Yung mga kasama ko natin ngayon dito po sa studio. At nagpapaalala lang ho tayo doon po sa mga binabaha po ngayon at doon po sa mga may sugat sa paa, ayan, o kaya sa binti. Iwas ho tayo sa paglusong naman sa tubig baha dahil naman sa posibleng mga sakit na maaari po nating makuha. At day 11 na po ng nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mamayang alas 7 po muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa unang Kronika, Kapitulo 16, talatang 34. O mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman.
yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-31 sa buwan ng Hulyo 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.